Mga minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad, ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo at marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalad na makapasok. At nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Kung totoo po yung balita na siya po'y naging unconscious, natagpo ang unconscious at dinala po sa hospital para makapag-laboratory test. Sana po'y gumaling po si Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpa-hospital. Masasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po, gaya ng ginagawa ko for the past 26 years. Ako po'y nalulungkot at nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80 anyos. Napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong. Bilang 80 years old po, marami na po siyang sakit at sanay po siya na inaabot yung mga medisina, sinasamahan siya ng kanyang personal nurse or caregiver dito noon sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang caregiver. Napakahalaga po na merong nakatutok po sa kanya, tumingin po sa kanya, para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil hirap na rin po siyang maglakad. At sana po'y bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po'y magiging ligtas. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan po, at ang kanyang kalayaan ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon, mga kababayan ko. Huwag po tayong tumigil na magdasal at ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po isipin na sa kanyang edad po ay mag-isa po siya doon. Sana po ay makauwi na po siya rito sa ating bayan. At dito na po siya tumanda. Yun naman po ang gusto niya sa buhay, makauwi lang po sa Pilipinas, makauwi po sa Davao. Tanda na po si Tatay Digong, harmless na po yun. Mas nakakatakot po kung meron pong mangyari sa kanya sa ibang bansa. Mga kababayan ko, tulungan po tayo. Huwag po nating pabayaan si Tatay Digong. Ipagdasal po natin siya. Paglaban po natin si Tatay Digong. Ako po ay paulit-ulit na nakikiusap sa ating mga kababayan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan, ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Ipaglaban po natin si Tatay Digong. Dasal po ang kailangan. Magdasal po tayo, mga kababayan ko, para kay Tatay Digong. To Tatay Digong, please get well soon. We love you, Tatay Digong. Please, bring him home.